Panalo ang Gilas laban sa hindi kumpletong lineup ng Manawatu Jets. Wala ang kanilang dalawang best players, pero ganun rin naman ang Gilas, hindi naglaro si JB. Pwedeng may galaw ang Gilas natin na ito at may chance na maka-upset laban sa team ng New Zealand kahit ito nga ay maliit lamang na chance. Iba pa rin kapag totoong laruan ang New Zealand ang ating kalaban. Mabenta ngayon ang laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand pero dihado talaga tayo sa larong ito. Malakas ang New Zealand, nandun ang mga dekalidad nilang mga players. Magandang pangpainit ito para sa ating Gilas team at may kunting buwelo laban sa team ng New Zealand. Pero alam ko rin ang iniisip ninyo na matatalo ang Gilas. Oo, aminado tayo na malakas ang kalaban. Ito ang katotohanan pero may pag-asa pa rin ng Gilas na maka-upset. Kabilang sa team ng Manawatu Jets si Ty Webster na maglalaro rin para sa team ng New Zealand at hindi na siya naglaro pa sa practice game na ito. Maging ang kanyang kuya na si Corey Webster ay hindi na nag-aksaya pa ng oras na maglaro laban sa Gilas team dahil na rin sa ongoing pa nga ang kanilang laro sa New Zealand NBL. Masaya ang karamihan ng mga Pinoy basketball fans na nanood sa larong ito dahil panalo ang ating team. Yun nga lang hindi pa nga ito ang totoong laban. Malaking bagay sana ang pagkakaroon ng isang Kai Sotto dahil na rin sa tayo ang magiging lamang sa ilalim kapag nagkataon. Pero may ibang plano nga ang kanilang kampo at ang update na ating nakita ay maglalaro si Kai sa USNCAA at nag-iingat na rin sila. Kailangan na nasa 100% si Kai pagpasok niya dito kung matutuloy siya dahil na rin sa open pa rin ang option ni Kai Sotto na bumalik nga sa Japan B-League. Naging dominant ang Gilas sa halos kabuuan ng laro nila laban sa team ng Manawatu Jets at nakapaglaro naman ang mga bagong dagdag sa ating lineup. Iyon nga lang, mukhang magugulat sila dahil masyadong malayo ang lakas ng national basketball team ng New Zealand sa nakalaban nila ng Manawatu Jets.